Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Kaya sabi naman ni Lenny, pwede ba, sa panahon ng lahat ng Pilipino dapat magtulong-tulong, ang dami nating kababayan nagkakasakit, namamatay, ang daming frontliners, nakatayang buhay, tapos pag-uusapan natin ganito, parang hindi makatarungan. Ikaw naman, BP Lenny, alam mo, kahit na merong crisis, hindi mo rin mapipigil ng mga taong magbigay ng kanyang mga ideya o paksain na pag-uusapan. Kita mo, pati nga ikaw nagdidemanda ka na dahil may mga kasinungalingan sinabi sa'yo. Pero tama yung sinabi mo. Kaya lang, tingnan natin kung ginagawa mo. Ang dami nating kababayang nagkasakit. Magtulungan tayo. Ano bang dapat na tulong? Ito po, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Kasi may napansin ako sa lahat ng kritiko. Pinupunan nyo ang gobyerno na hindi tumugon sa tamang panahon sa hamon ng coronavirus. Mali, puro kayo, mali ang ganito, mali ang ganyan. But never, kayo po ang saksi. Wala akong narinig sa inyo kahit na sino sa inyong kritiko na sabihan ng mga kababayan natin, naku po, pwede po ba magsuot kayo ng face mask, ng face shield, mag-observe kayo ng 2-meter distance, pwede ba sumunod tayo sa mga protocols para hindi na kumalat ang COVID? O sige, sabihin nyo nga sa akin, wala akong narinig mula noong Marso kahit na isa sa inyo. Kasi dapat, yun nga ang paulit-ulit na ginagawa, yun din ang panawagan, pati sa World Health Organization, dapat paulit-ulit yung sinasabi natin yon. So whether ikaw ay nasa pamalaan, o nandiyan ka sa pribado, o nandiyan ka sa kabilang oposisyon, kaya nga tayo magtutulungan para makikinig ang taong bayan sa atin. Yan naman ang puna ko sa inyo. Ito naman si Kiko. Ano naman sabi nito? RevGov na pamumunuan din nila. Yung pamumuno sa pagsugpo ng COVID, nauwi sa ibang daang libong nagkasakit, libo-libo namatay, milyon-milyon nawalan ng trabaho, ginugutom at bilyon-bilyong piso nakawan, tapos sila pa rin ang namumuno. Iba naman pala linya nito. Gusto siyang mamuno o sila mamumuno sa revolutionary. Okay sa kanyang revolutionary government kung sila ang mamumuno. Ikaw naman, Kiko. Talaga naman, Kiko ka talaga. Ito naman si Domingo Cayosa. Kaibigan natin to, yung IBP. Panood ko nga siya kanina. Sabi niya, a revolutionary government is repugnant to constitutionalism. There is no legal, factual, practical, moral base for a revolutionary government. Ako, sa totoo lang, meron akong sariling opinion dyan, pero baka na naman maging controversial na sasabihin natin. Medyo, ito lang masasabi natin sa ngayon. Hindi. Tapusin muna natin yung mga kakritisismo, mga reaksyon. Sabi naman ni Bishop, yung ating kaibigang Bishop Pabilio, magaling ka na ba, Bishop? Sana naman magaling ka na. Namimiss na kita. We have our constitution that we need to respect and uphold. There is no reason for our revolutionary government. It is just a way for government officials to stay in power. Yun naman. Unang-una wala kang kinalaman ng pamahalaan dito sa revolutionary government. Ba't naman sasabihin mo, Bishop, na ito'y paraan para manatili? Si Presidente nga, ayaw. Ilang beses na nga kaming nilalayasan sa kabinete, ayaw nang magpatuloy dahil frustrated na nga siya. Pero dahil nga lang may sinumpa siya, kaya tinutuloy niya pa rin. Ano pa? Ano naman itong ito naman ang statement natin dyan. Ano bang posisyon natin dyan? Unang-una, yung pong ideyang yan, revolutionary government, it's an idea, it's a concept, isang isipan, na kung titingnan mo, pregnant with repercussion. Tinatanong tayo ng RH, ano bang ibig mo sabihin ng pregnant with? Ito'y buntis ng maraming implikasyon. At hindi, ang unang-una, pag sinabi mo sa revolutionary government, itatapon mo ang lahat. Wala na yan sa ligang batas. Wala na yung pangkasalukuyang pamahalaan. Babaguhin mo. Kaya unang-una, ang tanong ko,
Ready ba kayo? Ready ba ang iba't ibang puwersa ng lipunan upang tanggapin yan? Tapos ang tanong, sabi ko po sa aking payag, sabi ko, if it is a workable concept, kung ito nga ay pwede nating subukan, baka naman ako, it may be too late in the day. Bakit kanyo? Ibabalik ko kayo sa kasaysayan, ha? Tandaan nyo si Cory Aquino. Hindi po ba nagdeklara ng revolutionary government? Tandaan nyo, nung siya ay maupo bilang presidente, yun ang una niyang ginawa. Kaya sinasabi nga too late in the day kasi siya nagumpisa when she assumed the presidency, inumpisa niya kagad. Kaya ako, baka naman too late in the day kasi hindi lang tayo nasa kalagitnaan. Halos less than 2 years na lang . So baka, kung siguro nung nahalal si Presidente Duterte, gaya ng sinasabi niya noon na magdideklara siya. Pero hindi naman yung absolute, sinabi niya, kung mapigo ako, sana okay pa. Pero hindi naman . So sabi ko, kung ito yung workable concept, it may be too late in the day. Isa pa, yung panawagan po ng revolutionary government, hindi dapat ito nanggagaling sa isang grupo o isang tao lamang. Ito dapat nanggagaling sa sambayanang Pilipino. Gaya po nung nangyari kay Cory, ang perception nun, dahil nagkaroon ng EDSA Revolution, ang tao raw ay kontra na sa pangkasalukuyang gobyerno, kaya nag-alsa, di umano, at tinanggal si Presidente Marcos, kaya naupo si Cory. Yun ang tinatawag na kung meron mang revolutionary government noon na ginawa ni Cory, para sa kanyang paniniwala, yun ang tawag ng panahon at tawag ng sambayanang Pilipino. Kaya sa nagdeklara ng revolutionary government. Ang tanong, sa ngayon ba merong overwhelming, nakikita ba natin? Wala tayo naririnig maliban dito sa grupong ito. Ang sabi naman sa ating kanina sa interview, pero hindi mo nanawagan sabi ni Presidente nung kampanya, magdi-declare siya. Totoo, sinabi niya yon. Nung nangangampanya siya, ang sabi niya, kung lahat ng gagawin ko ay hindi matupad dahil may mga puwersa dito sa ating lipunan na kukontra sa mga pagbabagong ipatutupad ko, magdideklara ako ng revolutionary government. Sinabi niya yun ng kampanya at sinabi niya rin yon isa sa mga speeches niya. Pero ano ba ang katotohanan ngayon? Ang katotohanan, marami po siyang ginawang pagbabago na hindi kinakailangan na magkaroon ng revolutionary government. At matagumpay naman. Hindi ba gaya nga ng sinabi natin sa inyo, 5 programa yata ang ginugol natin para lang sabihin sa inyo yung mga accomplishments niya nung 4 na taon sa dami. Hindi mo na nga malaman kung parang wala na nga katapusan. Madalit sabi ni Presidente, gagawin niya lang yan kung bigo. Kung halimbawa, ang Kongreso kontra sa kanya. Hindi naman kita nyo naman, yung mga batas, mga legislation natin, yung mga priority bills, binigyan naman ng tama at tumpak na katugunan ng Kamara de Representante. Kaya, maganda yung mga pagbabago. Ngayon, anong tingin natin? Kung academic discussion lamang, tinanong tayo, gustong-gusto raw nila yung sinabi kong for academic discussion, it is a titillating idea for discourse. Ano naman ibig ko sabihin ng titillating? Hindi nakakakiliti. Kasi yung revolutionary government, talagang nakakakiliting pag-usapan kasi kakaiba hindi ordinaryo. Pero hanggang academic discussion lang po yan. Pangalawa, alam po ninyo, kagaya ni Cory, si Cory, hindi naman nagdeklara na nung siya'y nangangampanya o kung ano pa na magdideklara. Hindi, kita nyo, nung nandyan na, bigla siya nagdeklara. Dalit sabi, sinurpresa tayong lahat. Ito talagang editorial ng Inquirer. Itong Inquirer, pag nakakakita ito ng magandang magagamit niya laban sa gobyerno o kay Presidente Duterte, ginagamit. Meron naman siyang nakuha. Doon sa editorial niya po kahapon, ginamit niya yung kaso na
merong desisyon ng Korte Suprema at ang ponente ay si Justice Benjamin Kagiwa. Ito po ay kaugnay sa isang kaso kung saan yung mga pulis hininto nila yung isang sasakyan at dahil meron daw silang nakuha ang tip na merong marijuana itong dala, hininto nila. Pero sabi ng korte, hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede on the base lang meron kayong tip, gagawin nyo na. Maganda sana mga salita ni Justice Benjamin Kagiwa. Babasahin natin. Alam po sabi niya. At sabi niya po, yung pong desisyon na yun, 3 ang kumontra, 11 ang pumabor. Hindi natin nalaman kung sino yung 3 kumontra. Ang sabi po doon, the court ruled that warrantless searches of moving vehicles arising from anonymous and verified tips are invalid and that the police violated the constitutional rights of the accused against illegal searches and seizures. Sabi yun ang hukuman. Hindi pa pwede yung wala namang mandamento na the search warrant galing sa hukuman na maghihinto ka ng isang sasakyan dahil lang meron kang nakuha tip na hindi naman verified. Sapagkat pag ginawa mo yon, nilalabag mo yung karapatan ng isang mamamayan laban sa illegal na pagse-search o pagkuha ng kanilang gamit. Sabi ng hukuman, the court will not sit idly by and allow the Constitution to be added to the mounting body count in the state's war on illegal drugs. When the Constitution is disregarded, the battle waged against illegal drugs becomes a self-defeating and self-destructive enterprise. A battle against illegal drugs that tramples on the rights of the people is not only war on drugs, it is a war against the people. Yun ang ginamit ng editorial, war against the people. Unang-una, medyo dispalinghado. Alam nyo ba kung bakit? Unang-una, yung pong kasong yan, 6 na taon na ang nakalipas. Sa panahon po ni Pinoy, yung kasong yon. At itong si Justice Benjamin Kagiwa, nung panahon na yon, 6 years ago, kung ano yung posisyon ko po ngayon, Chief Presidential Legal Counsel, yun din ang posisyon niya noon. Hindi pa siya justice. At yung kasong yon, napunta sa hukuman 6 years ago. Madalit sabi, ang hindi lang medyo dispalingado kasi isinama ni Justice Kagiwa yung labanan ngayon, digmaan sa droga, dun sa kasong yon na hindi naman related. Marirelate mo lang in the sense na illegal yung search. Pero, biro nyo sabi niya, hindi natin idadagdag yung maraming napatay. Teka muna, yung panahon mo yan Justice, mawalang galang na sa'yo, kung magagalit. Medyo pinapaalalahanan lang kita. Bakit mo naman sinasama yung labanan ngayon sa droga? Nung panahon nyo, ikaw dating nasa kabinete ni Pinoy, yung issue dun ay dapat nilimit mo lang muna doon. Or pwede mo sabihin na in a general way na kahit sa anong panahon, hindi po pwede yan. Pero yung dadagdag mo pa, sinama mo pa yung digmaan ng droga ni Presidente. Ikaw naman, halatang-halata naman masyado. O kaya tuloy, may 3 nag-oppose. Dapat hindi, kasi kung ako yon, hindi ako mag-oppose dahil maganda yung sinasabi mo. Ang medyo dispalingado lang doon, Justice Kagiwa, sinama mo pa yung ongoing drug war. Kaya tinan mo ang editorial, nakakuha ng war against the people. Kinote ka kagad ng editorial. Yan ang problema. Kailangan palagi tayong objective. Anyway, puntahan na po natin yung pag-usapan nga uli natin itong droga, itong coronavirus. Like the rest of the world,
our country is grappling and struggling to contain the pandemic, coronavirus. Kagaya ng lahat ng bansa sa buong daigdig. Talaga pong pinahihirapan tayo. Hindi natin malaman kung paano diskarte rito. Nandiyan pa yung mga kritiko, kahit anong gawin mo, mali. Kumbaga, talagang pinaluhod po tayo. Sinira nito yung ekonomiya ng lahat. Milyon ang nawalan ng trabaho, ng mga negosyo, pati na buhay ay talagang binawian. At habang yung pong vaccine, naririnig natin at maraming bansa, kagaya ng Estados Unidos, ang UK, China at ang Russia, ay naguunahan na matuklasan magkaroon ng vaccine laban sa coronavirus. At ang Russia ang mukhang nauna na nag-anunsyo, pero siyempre mayroon naman mga skeptics, yung mga karibal na mga bansa. Nagsabing, teka muna, hindi ka pa kumpleto ng trial mo eh. Ina-anunsyo mo na at ginagamit mo na. Pero ginagamit po ng pamalang Russia sa kanilang mga mamamayan. Anyway, so wala pang vaccine. So hanggat walang vaccine, sabi ni Presidente, talagang we are left to our wits. How to halt its spread? Kung baga, tayo'y gagamitin natin lahat ng pamamaraan. Maging malikhain tayo kung paano natin tutugunan. Ano ba ang mga hamon? Siyempre, pag-aaralan natin unang-una, paano natin pahihintuin itong pagkalat. Paano natin i-isolate o ilalagay sa isang lugar yung mga nagkasakit ng virus. Whether ito man asymptomatic o symptomatic. Tapos, poproblemahin pa natin, paano ba natin nahanapin yung mga dinaanan nito na na-expose sa kanila na baka meron na rin itong sakit. Tapos, pag-aaralan natin, paano ba natin ito i-absorb sa mga hospital natin? Kung minsan, kinukulang tayo. Paano natin gagamutin ito ng matagumpay? Paano natin bibigyan ng proteksyon ng ating mga health workers para hindi naman sila mahawa din at magkasakit din? Paano natin bibigyan ng pagkain, ayuda, ang milyon-milyon na pamilya na nawalan ng trabaho, ang kanilang mga heads of families? Paano natin ba pabalik itong mga OFWs, ibalik sa kanilang mga probinsya, hanapan ng trabaho? Paano natin sisimulan na makabalik sa malusog na ekonomiya? Kaya nang sinabi natin, ang gobyerno hinahanap kung anong magandang diskarte, nagbabalanse siya sa pagligtas ng mga buhay o kaya ng pagligtas ng ating ekonomiya. Pero ang mas mahalaga, ito po, dito tayo. Ano bang pinakamahalaga sa panahon ngayon? Kung paano po natin kukumbinsihin ang bawat isa po sa atin na napakaselan at napakalubha nitong sakit na COVID-19 at kung paano gaano kaimportante at gaano katagal nating gagawin ang ipatupad at gawin po natin ang mga tinatawag na health protocols upang yung bawat isa sa atin ay hindi po mahawa sa isa't isa. Hindi tayo makabigay ng sakit kung meron tayong sakit. At kung meron sakit naman ng kaharap natin, hindi rin tayo mahawa. Yun po actually ang problema natin. Sapagkat napakalungkot aminin, isang trahedya
na yung pong pagdami o pag-akyat ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, hindi po totoo na gaya ng sinasabi ng mga, sa tingin natin, hindi nag-iisip ng mga kritiko dahil ang galit kay Presidente, galit sa gobyerno. Sinasabi lang, itong gobyerno kasi mali ang handling, mali ang pagtugon. Yung World Health Organization na nga nagsasabi, pati World Bank, kung hindi gumawa ng magandang diskarte si Presidente Duterte sa pag-ban o pagbawal ng mga travelers galing sa China o galing sa ibang lugar pumunta sa Pilipinas, milyon siguro. Milyon ang nagkasakit sa atin at marami ang nalagas na buhay. Pero ang katotohanan, bakit ba dumami? Ano po ba talaga? Aminin nyo na kasi yung mga kontra na talagang ang katotohanan po dyan. The reason why there is a spread, kasi tayong mga tao, tayong mga mamamayan, talagang kulang ang pag-observe po natin ng minimum lamang ang hinihingi po natin. Minimum requirements ng health protocols. Ano yun? Yung pong pagsusuot ng face mask. Ngayon, yung pong pagsusuot ng face shield, dagdag. Yung pag nasa labas po tayo, talagang sasadyain natin na 2 metro, ang layo po natin sa isa't isa. Yung palaging paghuhugas ng kamay na may kasamang sabon, at least mga 20 segundo, yan po talaga ang dahilan kung bakit tumataas. Tandaan po natin na ang gobyerno ay nagbigay ng tamang pagtugon. At hindi naman basta-basta tumutugon nito. Hindi totoo yung mga sinasabi nila na problema naman niya, ATM nila. Hindi po. Nandun lahat ng mga eksperto. Matagal na pinag-uusapan yan kung paano magbibigay ng classification, whether ESQ, GCQ, MEC, kung ano pang Q. Talagang pinag-aaralan po yan. At nakita naman natin. Pero, sinisisi pa rin ang gobyerno. Ang katotohanan sa atin po nakasalalay. Tandaan nyo, sentido común na magsasabi sa atin na kahit ano pang mga sabihin niya, mga first wave, second wave, third wave, na ganito, ganyan. Ang katotohanan talaga niyan, ito pong coronavirus ay kailangan lamang ng isang tao. Isang tao lang. Sapagkat kailangan niya po kasi ng carrier na tinatawag, kailangan maghanap siya ng tao para kakapit siya doon at ikakalat naman ng taong may hawak ng kanyang sakit sa iba sa pamamagitan ng, halimbawa, kakausapin mo isang tao malapit sa iyo, lahat na dinaanan mo, yung mga nahawakan mo, maraming uri ng transmission. It will take only one person. Hindi ba isang tao lamang na female Chinese ang nagsimula ng lahat na yan? Kasi kung walang carrier, wala po yung virus na yan. Tingnan nyo ha. Kung nagbabasa kayo ng Mr. Tiglaw, meron siyang inilabas doon. Nasa Sweden, dadalawa lang ang patay. Hindi naman daw sila nag-lockdown. Ano raw ginawa nila? In-observe talaga nila, stricto yung pong minimum requirements, pagsusuot ng face mask, face shield, lalong-lalo na yung 2 meters 2 metro talaga. Talagang sinunod po nila yun. O kaya kita nyo, anong nangyari kay virus? Wala siya ngayong malipatan na sakit. Kaya dadalawa lang ang patay sa kanila. O kayo ang saksi kung lumalabas po kayo, dahil ako, lumalabas, pupunta ako sa opisina. Kung minsan pupunta ako sa grocery o kaya sa drugstore. O hindi po ba? Anong nakikita nyo? Obserbahan nyo inyong paligid. Talagang marami pa ang hindi nagsusuot ng face mask. Kung may suot man ganito, binababa, nasa leeg,
Ito naman face shield, ganun din. Kahapon lang, 2 araw na po tayo. Pumunta tayo na Marikina, lahat na dinaanan ko sa palengke. Dahil may bumili ako ng vegetable, talagang hindi Talagang ayaw nila, magkakatabi sila. Magkakayaka pa nga Nag-uusap lahat na lugar. Talagang magkakahawaan nga. Yung face shield naman, ang iba, nakaganito, nakaganyan, nakaganito. My goodness. So, paano? Talagang magkakahawaan tayo. Hindi po tayo matatapos kahit na anong galing ng pamamaraan kung tayo mismo ay hindi gagawa ng minimum requirements. Yun lang pag-uugas ng kamay. Ako, akala nyo ba, lahat tayo nag-uugas ng kamay. Unang-una, makakalimutan nyo talaga kasi hindi naman nakasanayan na may nag-uugas ng kamay. Kaya talagang yun po ang problema nating lahat. Ang panganib po ay naririyan. Hanggat naririyan ang hindi natin pag-uobserba o paggawa ng pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield, pag-observe ng 2 meters distance, paghugas ng kamay, 20 seconds na may sabon, talagang yung pong endangerment na tinatawag, panganib sa ating buhay, sa ating kalusugan, naririyan, yun po'y walang makakasira. Yun ang talagang katotohanan. Irrefutable truth na tinatawag. Kaya, meron po tayong natanggap na pinost sa social media. Pinadala sa atin, Dr. Panelo, babasahin po natin. Maganda ito. Do's and don'ts for influenza prevention. Number 1, wear a mask. Okay, gawin natin. Number 2, live a clean and healthy life. Kailangan daw malinis at malusog na buhay. Keep the pores open. That is, bath frequently. Ibig sabihin, maligo tayo palagi. Wash your hands before each meal. Maghugas tayo bago kumain. Live in an abundance of fresh air day and night. Kailangan nandun tayo sa labas. Merong fresh air. Keep warm. Get plenty of sleep. Kailangan 8 hours of sleep a day. Gargle frequently and always after having been out with a solution of salt and water. Report. Ayun, ito po. Kung medyo may nararamdaman tayo, tawag agad kayo ng doktor at baka hindi lang po yan ay isang trangkaso, baka COVID na yan. At ito, mahalaga ito, respect the quarantine regulations. Igalang po natin talaga yung mga regulasyon na pinatutupad ng IATF. At iwasan natin yung crowd. You can get the influenza only by being near someone who is infected. Magkakaroon ka lang ng COVID kung mapatabi ka dun sa merong sakit. Avoid persons who sneeze or cough. Naku, lumayo kayo dun sa mga umuubo. Okay, bumabahin. Huwag niyong kalimutan yung mask. Do not disregard the advice of specialists just because you do not understand. Huwag niyo pong i-ignore yung mga sinasabi ng espesyalista dahil lang hindi niyo maintindihan. Intindihin niyo, kung hindi, tanong kayo sa nakakaintindi. Do not disregard the rights of a community. Yung pong komunidad natin, meron ding karapatan na hindi sila magkasakit. At, ito, importante rin, do not think you are entitled to special privileges. Huwag kayong gumawa ng isang bagay dahil akala nyo kayo isang malaking tao, pwede nyo nang huwag magsuot ng ganito, mag-violate, hindi po pwede yan. Huwag po kayong lumapit sa mga tao merong sipon o may sakit o merong lagnat sapagkat baka kayo ma-expose. And huwag nyong iisipin na imposible kayong makaroon ng trangkaso o sakit. And ito pong kamay ninyo, ilalayo nyo sa bibig. Huwag kayong magbahin o umubon ng bukas. Kung baga, tatakpan nyo. At pag kayo nasa labas, sa mga mall, sa mga CR, huwag po kayong gagamit ng public towel o kaya drinking cup kasi baka may COVID yun. At saka kung kayo pupunta sa ospital, huwag kayong mag-handle ng mga articles galing sa sick room. And don't worry, sabi nga. Sapagkat, pasasaan ba? Sa tulong ng dakilang lumika, matatapos din po itong suliranin natin. Ngayon, gaya ng ating mga
panawagan ni Presidente Duterte at ng programa, wear your face mask, wear your face shield, observe the 2-meter safe distance, at wash your hands frequently.